saan mararamdaman namin ang iyong kapangyarihan at makikialin kami sa iyong kaaliwan, O Diyos. Sa umaga po ito, dalangin namin, Ama, ano mamang nakikita mong ang kasalanan o kalikuan sa aming kalagitnaan. Patuloy po, O Diyos, ang kapatawaran nawa ay aming maranasan. At gayon din naman, let your wisdom, let your knowledge, let your intervention, let your blessings, and let your favor be upon your people in this place, Father. O Diyos, sa umaga po ito'y patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming gawain na nawa, Ama, ikaw ay palaging maluwalhati sa lahat ng aming gagawin sa umaga po ito. Minsan po, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, wag muna po tayong maupo. Alam niyo po, ang Diyos ay uhaw na uhaw pa sa pagsamba. Kulang ang 24 hours natin po, di ba? Sabi nga, ang araw ng linggo ay tinakda ng Diyos upang siya ay ating purihin sa espiritu at katotohanan. Kaya mangyari po lamang na ating pangawitan ng Panginoon. Awit na nagsasabi na merong katiyakan. Ano man ang panalangin natin sa umagang ito, ikaw man ay bata o matanda, sa panalangin po ito, ramdamin natin na tunay pong ang merong ang kasagutan, may katiyakan ng kasagutan sa ating Panginoon. Sige po, awitin po natin ang awitin na ito. Damdamin po natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. At sa pamamagitan ng pag-aaralan namin sa umagang ito, alam ko po ang lahat ng bagay ay magkakatagpi-tagpi. At anuman ang kalooban mo sa aming mga buhay, ito nga po ang mangyayari. Sapagkat hindi po nakikita ng aming mga mata o naririnig ng aming mga tainga ang magagandang bagay na ihanda mo sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ramdam ko po yung alam niyo yung ramdam ko na meron ang Diyos gagawin sa ating kalagitnaan. Kanina pong first service, sino po ang nandito ng first service? Tumaas ang kamay. So nakita po natin doon po sa first service na napag-aralan po natin doon sa pamagitan ni Brother Johnny na ang Diyos ay tapat, kailanman hindi tayo iniiwanan, kailanman hindi tayo pinapabayaan. Pero po sa pangalawang katuruan po na aking pong ipapahayag, sabi nga ay wait, there's
more. Ayan, yung pong pangangailangan natin araw-araw, yung pag-supply ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, hindi po diyan natatapos ang pagpapala ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na hindi diyan natatapos ang pagpapala ng Panginoon? Ano man ang estado mo sa buhay, ano mang kalagayan ka meron ngayon, kapatid, kung ikaw man ay punong-puno ngayon ng pagpapala, kung ikaw man ay kulang sa pagpapala, pero ang Diyos hindi po natatapos sa kalagayan mo mayroon ka ngayon. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito ba isang napakalaking pag-asa na ating tinatanaw ng ating pananampalataya na ang Diyos ay hindi matatapos ngayon, today sa ating mga buhay. Kung relax po tayo po ay alam niyo po yung okay na ako, sapat na sa akin ang pag-ibig ng Diyos, sapat ng pagpapala ng Diyos na aking natatamasa. Pero hindi pa po yan ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Ang aking pong titulo, ng aking pong naihanda sa araw na ito, sabi po, ito makikita po natin sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 13. Ito po pinamagatan kung pagpapala at pagsunod, pero parang baligtad. Kasi sa batayan po ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, pagsunod muna bago ang pagpapala. Amen. Praise the Lord. So makikita po natin dito, hindi po natin i-discuss sa ating kalagitnaan ang pagsuway. Kasi alam ko naman, nananampalataya ako na tayo na pinili ng Diyos, tayo na nakakilala sa Panginoon, ang ating lubos at palaging pinag-aaralan ay kung papaano tayo susunod at pagpapalain ng ating Panginoon. So ito po ay makikita sa Deuteronomy 28, 1 to 13. Saglit lang man po ito. Gusto ko lang po isa lang po ang essence ng gusto ng Diyos na ihatid sa bawat isa sa umagang ito. Ito po ay sabi po doon, habang pinag-aaralan ko po ito, binigyan ako ng Diyos ng isang sentence na ang sabi po dito, ang sabi po niya sa akin, at alam ko pong nais din ng Diyos na sabihin sa bawat isa sa atin. Sabi po dito ay, ang dami daw po ng ating pagpapala. Sige po, pakinggan niyo po ako mabuti dito, kasi dito po din tayo mag-uumpisa, at dito rin po tayo magtatapos. Sabi po ng Panginoon, ang dami ng ating pagpapala ay depende sa dami ng ating pagsunod. Maaaring sabihin po natin na, Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Nagpapagamit nga po ako sa iyo. Madali pong makita na tayo ay ginagamit ng Diyos, pero paano naman yung pang-araw-araw nating buhay? Kung ikaw ay isang estudyante, paano mo sinusunod ang Diyos? Maaaring ikaw ay ginagamit na nga sa gawain ng Panginoon, pero sa bawat araw, gaano karami ba ang ginagawa mong pagsunod sa Diyos? Gaano karami? Araw-araw yan, marami ang Diyos pinapagawa sa atin, at depende nga po ang pagpapala sa dami ng pagsunod natin. Kung ikaw ay isang nanay, kung ikaw ay isang tatay, o anuman po, sino man tayo, ano man tayo sa mundong itong ating ginagalawan, gaano po kadami ang pagsunod natin sa ating Panginoon. At ako'y naniniwala na araw-araw ay sa pag-iisip pa lamang natin sa umaga, nangungusap na ang Diyos at meron na ang Diyos ipinapagawa sa atin. So hindi ko po alam kung ano po, personal na sinasabi sa atin ng Panginoon o personal na iniutos sa atin ng Panginoon, pero ang Diyos at ikaw at tayo na lamang po ang nakakaalam nito. Sabi po dito sa number 1, God, sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, sabi ko nga kanina, alam niyo mga kapatid, kung ano man po ang kalagayan natin sa buhay, kung tayo man ay kontento na sa kung ano man ang meron tayo, hindi lang po dyan ang pangako at ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, wait, there's more. At yung pong there's more na yun po ang ating pag-uukulan ng pansin sa umaga pong ito. Sabi po dito sa number 1, God will make us great, dakila, at angat. Sige, sino po alam niyo po, wag po nating ma-misinterpret na ang pagpapala ay laging spiritual lang. Hindi po diyan natatapos ang pagpapala ng Diyos. Nais din ng Diyos na pagpalain tayong pisikal, kalakasan, at
pagpalain tayong espiritual at nais din po ng Diyos na pagpalain tayo pinansyal. Bakit? Kasi pag tayo po ay blessed financially, maraming tao ang mapapagpala sa pamamagitan ng ating mga buhay. Yun po lang mga gusto kong sabihin na huwag po natin ma-misinterpret na manatili tayo sa pagpapalang espiritual lamang. Sabi po doon sa Deuteronomio, chapter 28, 1 and 2, may highlight po dito yung kulay red. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa balat ng lupa. At sabi po doon, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So makikita po natin dito, ang lahat ng pagpapalang ito, hindi lamang ang pagpapalang espiritual, hindi lamang pagpapalang pisikal, kundi pagpapalang material at financial din. Sabi ko nga, paano tayo magiging isang magandang testimony na ang Diyos natin ay mapagpala kung hindi po nakikita sa atin ang pagpapalang physical or pagpapalang material o pagpapalang financial. Maaaring sabihin nyo, nasasabi lang yan ni Sister Jelly kasi bless siya ngayon. Pero gusto ko lamang po malaman yan, dumating sa panahon, I think 15 years to 20 years, sobrang hirap po ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Pero sabi ko nga, di ba, yung kinote ko nga po kanina na hindi pa nakita ng ating mga mata na inihanda ng Diyos. Ang nakita ko lang po doon, nakita ng Diyos yung mga pagsunod na nagawa or ginawa ko noong nagdaang panahon. Kasi po nung araw po ako ay nagamit din ng Panginoon sa gawain ng JIL. So sabi ko, doon naman sa mga panahon na ako'y hirap na hirap, si Ben, abang hirap ka. Wala ka sa Panginoon, wala ka sa ministry, andyan yung kasalanan, nakakaranas ka ng mga kasalanan na gagawa mo. Pero ang Diyos natin, hindi siya tumitingin doon sa ating nakaraan. Hindi ang Diyos tumitingin doon sa ating mga naging kasalanan. Tumitingin pa rin ang Diyos doon sa mga panahon na sinunod natin ang Diyos. Alam niyo po, napakasimple lang ang pagsunod sa Panginoon, ano? Kung halimbawa po, bigyan mo lang po yung mga examples, ano? Kinonvict ka ng Lord na yung isang tagalinis ng CR ay abutan mo ng 20 pesos, susunod ka ba? Alam niyo po yung palang yung mga bagay na nakikita din pala ito ng Panginoon. Kung halimbawa meron ka nakitang beggar, binigyan mo, kinonvict ka ng Lord na bigyan mo, susunod ka ba? Yun po yung mga maliliit na bagay na namimiss na hindi po natin nabibigyan ng halaga. So yun pala po ay part din ng pagsunod natin sa ating Panginoon na maggamit tayo bilang daluyan ng pagpapala higit sa lahat sa ibang tao. So sabi po dito, in-highlight ko nga, kung susundin lamang ninyo ang utos ng Diyos, hindi lamang po yung utos ng Diyos na magpagamit tayo. Hindi lamang yung utos ng Diyos na gumamit tayo sa mga, dumano tayo sa ating mga LGN, kundi yung mga minors pa na mga bagay na inuutos ng Panginoon. Gagawin niya kayong pinakidakila sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpalang ito kung susundin niyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So ano man po mga kapatid ang pinapagawa po ng Diyos sa atin. Kung nais natin ma-enlarge ang tent natin, kung nais natin na hindi lamang sa ganyang kalagayan ka, tayo manatili, dito sa kalagayan ito, tayo manatili ng ating kabuhayan. Sundin pa po natin ang mga ibang bagay pa na nais ng Diyos na ating sundin. Hindi ko po alam, pero alam ko ang Diyos ay mangungusap sa buhay ng bawat isa at sasabihin ng Diyos ang nilanais niyang sundin natin. At ako'y nananampalataya na bawat araw ng ating buhay, ang conviction ng Holy Spirit ay palagi po nating pakikinggan. Yun po ang lahat, package, lahat ng pagpapala ay kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay upang maging pagpapala din tayo para sa ibang tao. At sabi po sa number 2, ayun ang struggle natin. Praise the Lord. At sabi po sa number 2, sabi po doon, God will provide all your needs with fullness of joy.
So pag pinrovide pala po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, meron po itong kagalakan. Sabi po doon sa verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Masaya tayong namumuhay sa kung saan man tayo naroroon. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Papasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Paparamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at papasaganain ang inyong mga bukirin. Nakakalula? Nalulula po ba kayo? Sobrang nalulula ako talaga. Sabi ko, Lord, bukod pala doon sa pagpapalang ating nakakamit o nakamta na, meron pa pala ang Diyos sa mga pagpapalang inilalaan sa atin. Sa mga anak niyang tapat na sumusunod at palagi pong sensitive sa sinasabi ng Holy Spirit sa atin po. Lagi lamang po tayong sensitive sa sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Ano man po yung pinapagawa ng Diyos, maliit, malaki, gawin po natin. Hindi ko naman kailangan isa-isahin pa. Pag sinabi ng Diyos, give all your tithes, dalhin mo sa sambahan, ibigay po natin. Ilang beses ba tayo nag-tithe sa loob ng isang taon? Pero sabi ko nga, ang dami ng ating pagpapala ay depende sa dami ng pagsunod natin sa Diyos. Ayan. Praise the Lord. Sige, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Masyado tayong seryoso. Yan po kasi talaga yung natanim sa isip ko habang pinag-aaralan ko ito. Kaya the more po na may pinapagawa ang Diyos, kung gusto talaga natin ang pagpapalang sukat walang kalagyan, sundin po natin ang ipinapagawa ng Diyos. Ano man po iyan. So nakakamangha talaga yung mga inihanda ng Diyos para sa atin. Sige, next na po. Mabilis, kasi bilis ni Brother Johnny. So doon pa rin po sa isang verse lamang po dito sa John 15 verse 11. Doon pa rin po tayo sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin, tayo po ay may kaligayahan. Di ba? Ang Diyos pala, habang pinapaligaya tayo sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin, naliligayahan din ang ating Diyos. Anong ligaya ng ating Diyos na tayo ay maging maligaya? Nakikita niyo po ba yung ngiti ng isang ama o ng isang ina sa kanyang anak, di ba? Pag nagbigay po tayo ng gusto ng ating anak, di ba? Ang saya-saya natin, ang ligaya natin. Ganon din pala ang pakiramdam ng Diyos pag tayo ay kanyang pinapaligaya. Sabi po dito, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you and that your joy might be in full. So sabi mo, yung pong joy na nais ibigay ng Diyos sa atin, manatili daw po sa atin. So kung yun po mga hinihingi natin sa Diyos o after this message po ay nagkaroon tayo ng tunay na, sige Lord, lahat ng pinapagawa mo sa akin, gagawin ko na po, Panginoon. Siyempre, hindi lang dahil na tayo ay gusto natin mapagpala, pero siyempre gusto natin yan. Sino ang ayaw ng pagpapala? Taas ang kamay. So wala. That my joy might remain in you. So yung joy pala na ibinibigay ng Diyos sa atin, ay gusto ng Diyos na nananatili. Kaya gusto ng Diyos na pagpalain tayo every day in our lives. Every day in our lives. Gusto ng Diyos na manatili yung joy na yan na ating nararamdaman. At gusto rin ng joy na manatili yung kanyang joy na nararamdaman para sa atin. And that your joy might be full. So yung ating pong joy ay, alam niyo po yung sumagad na, full na. Full na yung ating joy na wala na tayong hihilingin pa. Yan pala yung pagpapalang nilalaan ng Diyos sa atin, ano? Yung kasiyahan wala na tayong mahihiling pa. So, ayan po, minsan pa ulitin ko, ang susi po natin ay ang pagsunod sa ating Panginoon. At sa number 3 po, God will establish our savings. Sino po sa ating kalagitnaan ng merong savings? Sige, hindi ko na po papatais rin ang inyong mga kamay. Sino po sa ating kalagitnaan ng walang savings? Hindi ko na rin po papataas ang inyong mga kamay. Pero sabi po dito, gusto ng Diyos patatagin. Hindi lamang ang ating pananampalataya. Gusto ng Diyos patatagin. Hindi lamang kung anong meron ka ngayon. Gusto ng Diyos patatagin ang ating mga pinagkukunang yaman
at ang ating kung ano man yan na nakalagay sa ATM mo. Yung matatag, alam niyo po pag matatag, hindi yan mawi-withdraw, madadagdagan pa yan. Pag matatag, hindi yan mananakaw ng kaaway. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka maaksidente para magalaw ang mga pagpapalang iyan o ang mga savings na yan. Maaaring sabihin natin, maging literal po tayo ngayon sa ating kalagitnaan kasi lakad katulad kanina umaga na pag-usapan na po natin na tayo ay tunay na pinagpala ng Diyos. Araw-araw in our lives, pagising pa lang sa umaga, yan na ay pagpapala ng Diyos. Pero higit pa dyan ang gusto ng Diyos sa ating kalagitnaan. Higit pa diyan ang gusto ng Diyos ibigay sa iyo at ibigay sa akin. Pagpapalain niya, sabi sa verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng iyong inaning butil, ang pagkaing nagmumula roon. So, alam niyo po, yan, literal na yan. Ang Diyos pala, pag nagpala siya, hindi lamang yung magkakasya ang ating gastusin sa bawat araw. Ang Diyos pala po natin, pag tunay siyang nagpala, meron tayong savings. Meron po tayong nadudukot sa oras ng ating pangangailangan. Matatag. Matatag po yung ating inipon. Hindi po yan nagagalaw. Bagkus nadadagdagan. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Next slide po. Sabi sa number 4, mabilis lang. Sobrang bilis lang. Di ba? Kasi gusto ko po nga ma-impart lang po sa ating mga puso na hindi ang Diyos natatapos sa iyo. Hindi natatapos dyan kung ano mang meron ka. Maniwala po kayo sa akin. Ako pa isang buhay na patotoo. Hindi po ang Diyos natatapos dyan lamang sa ating kinalalagyan ngayon. At sabi po ng Diyos, God will give us protection and He will fight for us. Ano man ang laban natin sa buhay kung patuloy tayong susunod sa Diyos. Susunod ulitin ko, ang pagsunod sa Diyos hindi lamang yung pumayag kang maging pulpit preacher, hindi lamang yung pumayag kang magpagamit as a dancer, or magpaawit. Hindi lamang po yan. Ang gustong pagsunod ng Panginoon, gusto ng Diyos, ulitin ko, araw-araw, kung anong sinasabi ng Diyos, sundin po natin at minsan ay uulitin ko. Ang dami po ng pagpapala na inilalaan ng Diyos sa atin ay depende sa dami ng ating pagsunod sa ating Panginoon. At sabi po dito, God will give us protection and He will fight for us. Sorry po, medyo nagiging redundant yung aking mga sinasabi. Pero redundant din naman ang Panginoon. Doon sa pagsasabi niya na, pagpapalain niya kayo sa lahat ninyong gagawin. Ilang beses sa sinabi ng Diyos, mula pa nung binasa natin kanina, paulit-ulit, Lord, ang paulit-ulit ka naman, napapagpalain mo kami sa lahat ninyong gagawin. So, i-bless ng Lord. Kung ikaw man ay nag-aaral, yung apo ko nag-OJT, apo ko, sabi ng Panginoon, papagpalain ka ng Diyos at bibigyan ka ng protection and He will fight for you. And He will fight for us. Ano mang laban ang meron po tayo sa school, sa atin pong trabaho, sa paglaban natin upang maiahon natin ang ating pamilya para sa mas magandang kinabukasan. Ano mang laban yan. Ikaw man ay nakikipaglaban sa sakit at karamdaman. Pero sabi po ng Panginoon, He will fight for us. Pagpapalain niya kayo sa lahat ninyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lubaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayan nila kayo, ngunit magkakaniya-kaniya sila sa pagtakas. So nakita ko po dito na ano man ang ating kalagayan, alam niyo po yung akin pong asawa ay ilang panahon na ilang months na naghihika. Naghihika, ayan. Sinusumbong po siya ng hika, so may mga panahon na akala ko last day na niya. Pero tinatayo ko po yung sabi ng Panginoon at naalala ko na baka kaya paulit-ulit na nangyari. Bumalik na naman after 1 month, bumalik na naman. Siguro nagkukulang ako ng pagsunod sa Panginoon. Baka merong mga bagay na hindi ko nasunod ang Diyos. Kaya maging aware din po tayo. Kung minsan merong mga bagay na tayo pong nararanasan, baka po nagkukulang tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At hindi lamang naman po ito sinasabi ko sa ating kalagitnaan, maging din po sa aking sarili, maging din po sa aking asawa. Darling, baka merong pinapagawa ang Diyos sa iyo
na hindi mo pa nagagawa. Kasi maging general po tayo, hindi po tayo exempted. Lahat po tayo. Kasi may kanya-kanya, hindi ko man po sabihin sa inyo, may kanya-kanya tayong kabigatan. Meron nga po akong iniiyak sa Panginoon na life and death po, kumbaga heaven and hell. So, ibig sabihin, kanya-kanya tayo na dinadala sa ating mga buhay. Pero, sabi ko nga, sabi ng Diyos, kung gusto natin na tunay nga mawala na tayo sa ganyang mga bagay, damihan natin ang pagsunod sa ating Panginoon. Ang mga kaaway na magtatangang lubaban sa iyo, matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Kaya kung ano man po meron tayo, kahirapan, sakit at karamdaman, kagulumihanan, sabi po doon, matatalo daw po natin iyang lahat. Sige, palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa atin, sinasabi po sa iyo ng Diyos, ang lahat ng pong yan ay matatalo sa tulong ng ating Panginoon. Manampalataya po tayo. Ano man yan? Hindi ko alam ang personal nating mga buhay. Hindi ko po kayo kilala. Pero manampalataya po tayo na matatalo ang lahat ng yan sa tulong po ng ating Panginoon. Sasalakayin niya tayo. Lagi niya tayo sinasalakay. Di ba minsan nga ang patotoo natin ngayon, ang ganda-ganda. Bless na bless tayo. Pero sa after 1 month, iba naman yung patotoo natin. Sinalakay tayo ng kaaway. Ngunit magkakanya-kanya silang pagtakas. Pero alam niyo po, ang maganda, hindi nagtatagal ang kaaway sa ating mga buhay. Kasi laging nakikita ng kaaway yung pagsunod natin sa Diyos. Ay sinusunod nito ang Diyos niya. Kaya kusa po siyang tumatakas na. Kaya manatili po tayong manampalataya manampalataya, maniwala na ang kaaway ay tatakas sa kung anumang meron kang kinakaharap na laban sa mga oras na ito. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord. Kasi, alam mo po yung assurance, it's not by might nor by power. Pero, yan po ang sinasabi ng Diyos sa ating kalagitnaan. Manampalataya po tayo na magkakaroon po tayo ng sunod-sunod na pagpapala kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating Panginoon. Hindi lamang sa pagsunod o sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, kundi sa pagsunod sa bawat araw na inuutos sa atin ng ating Diyos. Sabi po sa number 5, God will make us strong as a country. So personally, gagawin daw tayong matatag ng Diyos, gagawin tayong malakas ng Diyos, at ang isang magandang bagay noon, pag tayong lahat ay malakas, magiging malakas po ang ating bansa na ipinapanalangin natin sa Diyos. Naniniwala ba tayo? Kasi kung tayo pa ay totoong Christian country, at tayo po ay malakas spiritually, tunay na ang lahat ng panalangin patungkol sa ating bansa, at ang ating bansa din naman ay magkakaroon ng kalakasan. Sabi po doon sa verses 9 and 10, tulad ng pangako ni Yahweh, tulad ng pangako ng Diyos. Alam naman natin yung pangako ng ating Panginoon. Alam mo at alam ko ang pangako ng Diyos. Ano man ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang sabi ng Diyos, kayo ay gagawin niyang bansang matatag. Ang ating pong pagiging Kristiyano ay gagawin niyang bansang matatag. Ang ating pong Jael Church Aliban ay gagawin niyang bansang matatag. At higit sa lahat, kung tayo pong lahat ay makakilala sa Panginoon sa pagitan ng paghayo natin, gayon din ang ating mahal na bansang Pilipinas ay magkakaroon din ng katatagan. At nakalaan sa Kanya. Tayo po kasi nakalaan na tayo sa Diyos eh. Hindi naman tayo nakalaan sa ibang bagay o hindi tayo nakalaan kung kanino man. Tayo pong lahat na nakakilala sa Diyos at sumusunod sa Kanya ay tayo po'y nakalaan na sa Diyos. Sige po, sabihin nga po natin, ako ay nakalaan na sa Diyos. Laliman po natin ang pagkakasabi, ako ay nakalaan sa Diyos. Ako ay nakalaan sa Diyos. At sabi pa po dito, hinighlight ko na naman dito, sabi ng Panginoon, ulit-ulit ang Diyos, sapagkat gusto ng Diyos, ulit-ulit din niya tayong pagpalain. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po dito sa naka-red, kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kaniyang mga tuntunin, ulit na naman. So, ibig sabihin, kaya pa ulit-ulit ang Diyos, kasi sa pang-araw-araw nating buhay, ulit-ulit na may pinapagawa ang Diyos. Ganun lang po yun kasimple. At sabi po sa verse 10, sa ganon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kaniyang bayan at matatakot sila sa inyo.
Nagkaroon na po ba ng pagkakataon? May mga pagkakataon, di ba na, uy, huwag nating bulihin yan kasi Kristiyano yan. Di ba? May mga ganong mga pangyayari lalo sa mga estudyante. At dapat ganon ang perception sa atin mga Kristiyano. Kahit tayo hindi estudyante tayo, tatay, nanay. Dapat ganyan po ang pagtingin sa atin ng ibang tao. Sapagkat na nakikita nila na tayo ay kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon at matatakot sila sa inyo. Natatakot silang tayo kantiin o galawin sapagkat alam nilang merong Diyos na lalaban para sa atin. Merong Diyos na maghihiganti para sa atin. Kaya nga po, di ba, sabi nga vengeance is the Lord. Nasa Diyos ang paghihiganti at hindi po sa atin. Praise the Lord. At di ba, yung Diyos gusto talaga na tayo lagi nasa ulunan at hindi nasa hulihan. Sabi po sa verse 6, God will show us the open heaven. Ano po bang nakikita natin sa ating spiritual? Pumikit nga po tayo. Sige po, pikit po tayo sa mga 30 seconds, ganyan. Pumikit po tayo. Ano po ang ating nakita? Sige, buksan na po natin ang ating mga mata. Sabi po dito, God will show us the open heaven. Baka pong nakita natin sarado ang langit. Pag po tayo may pag-asa sa Diyos, pag tayo patuloy na sumusunod sa Diyos, ang nakikita natin, open heaven. Ang nakikita natin yung bukas na kalangitan na anytime ibabagsak sa atin ang lahat ng ating pagpapala. Hindi lamang pangangailangan. Ang Diyos, hindi gusto ng Diyos na matapos lang tayo sa ating pangangailangan. Ang gusto ng Panginoon, matapos tayo at patuloy na ang pagpapala na umaapaw ay ating maranasan. Kasi gusto ng Diyos maging pagpapala tayo Hindi po gusto ng Diyos na tayo ay pabigat. Gusto ng Diyos sa Christian, bilang isang anak niya, tayo po ay pagpapala. Amen? At sabi po nito sa verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Alam niyo po, hiramin ko lang po yung, mabilis lang naman po ito, hiramin ko lang yung turo ni Sister Joy last Wednesday. Yun pong sabi niya doon, pause. Yung pong sa buhay natin, di ba, may mga pauses? May mga pauses, ano? Sige, sorry. Ano yan, ano po yan, yung senior citizen mode kasi malapit na mag-60, 58 and a half na. Sabi mo doon, di ba, sa buhay natin na nararanasin yung mga poses. Minsan po may pause na i-stop po tayo, na pause po tayo, na bless po tayo. At minsan din po sa buhay natin merong pause na nagugulumihanan tayo. At minsan sa buhay po natin merong pause na hirap po tayo. Di ba? May mga pauses. Pero sabi po ng Panginoon, doon sa panahon na nakapause ka, na nahihirapan ka, at nakapause ka na nagkukulang ka, pero merong itinakda ang Diyos doon sa pauses na yun, sa panahon na ikaw ay kanyang pagpapalain. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Praise the Lord, kasi sa mga pauses na yan, may tinuturo ang Diyos. Kung minsan nahihirapan tayo, tagal Lord, kung mag-antay, hirap na po ako, meron pong itinuturo ang Diyos, sabi sa katuruan ni Sister Realin. May tinuturo ang Diyos na dapat nating matutunan. At sa panahon naman po na ibuhos ng Diyos, buksan ang langit, ibuhos ang pagpapala sa atin. Tingnan po natin, medyo tingnan lang po natin hindi ba mas marami ang panahon na tayo ay pinapagpala ng Diyos? Amen? Praise the Lord, di ba? Napakadami ng panahon na tayo ay pinapagpala ng Diyos at napakaikli lang nung panahon na tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya wag po tayong malungkot. Kung nakakaranas po tayo ng mga poses na napos na tayo dito na tayo nahihirapan, wag po tayong malungkot kasi darating daw po ang tag-ulan sa kanyang kapanahunan. Dahil, wag po nating patagalin dahil tayo po ay sumusunod dun sa iniutos ng Diyos sa atin. Inom lang po ako sa iyo.
po baka nakatinog na kayo, palakpakan natin ang ating Diyos. At sabi po dito, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Sa lahat ng ating gagawin, ano man ang iyong ginagawa, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, nagluluto ka man, pinaglilingkuran mo ang asawa mo, pinaglilingkuran mo ang mga anak mo. Sabi ng Diyos, pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating gagawin. Kung, lagi pong may kung tayo ay patuloy na susunod sa ating Panginoon. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Gawin po nating literal. Hindi po masamang mangutang, lalo po tayo ay nangangailangan, pambayad ng tuition fees ng anak natin, o kung minsan nangangailangan po tayo na kailangan natin magpagamot, magpadoktor. Hindi po yan masama. Pero alam nyo, gusto ng Diyos na kung naranasan man natin yan, o nararanasan natin yan, gusto ng Diyos na tawirin po natin ang mga bagay na yan. Tawirin po natin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos niyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Diba sabi nga doon, merong verse sa Bible na ang umuutang ay alipin ng nagpapautang. Sigulitin ko po sa verse 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa. Ayan, napakaganda. Diyos ko, Lord, gusto ko to. Gusto ko itong mga bagay. Ako personally, gusto ko itong mga bagay na ito. At hindi tagasunod, uunlad kayo at hindi mabibigo. Napakaganda. Napakagandang salita ng Diyos. Uunlad kayo at hindi mabibigo. Kung meron mga kabiguan po tayong naranasan, this is the time. Pwede po tayong magsimula ulit. Pwede tayong mangako sa Diyos na, sige Diyos, lahat ng utos mo, susundin ko. Pag sinabi mo, o Diyos, magbibigay ako sa janitor, sa tagalinis ng CR ng 20 pesos, susundin ko po, Panginoon. Pag sinabi mo, o Diyos, na nakakita ko ng pulubi, sinabi mo, o Diyos, na magbibigay ako, Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, bigyan mo itong kapatiran na ito, na wala ng mahal sa buhay, o whatever, reasonable, magbibigay ako. Uunlad daw po tayo at hindi mabibigo kung lagi tayong susunod sa Diyos. Kung susundin ninyo, minsan pa naka-highlights ulit-ulit ang Diyos, ang kulit ng Lord. Alam niyo bakit makulit si Lord? Kasi gusto niya tayong pagpalain. Gusto niyang maranasan natin ang isang buhay na ganap, tunay na buhay na ganap at kasiya-siya. Kung susundin ninyong mabuti, so kung susundin daw po natin, hindi lamang susundin, mabuti nating susundin ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Tunay ang pagpapalain tayo ng Diyos. Sige po sa susunod na slide. Conclusion agad. Alam niyo bakit mabilis? Kasi gusto ko mag-testify. Ayan, siguro mga 5 minutes. Ayan. After po ng conclusion natin. Huwag ninyong lalamagin ang alinman. Sa akin pong conclusion. So, narinig natin kanina na kung susundin natin ang ating Diyos, tunay nga tayong pagpapalain. So, parang very yung pagkakasabi ng Diyos, saan ba tayo pagpapalain? Saan mga aspeto ba ng buhay natin tayo pagpapalain? Literal na narinig natin kung anong gustong pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo ngayon. So personal, pumikit po tayo at itanong po natin sa ating sarili kung ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Sige, bigyan po natin ng mga 20 seconds. Sige po, sige po, imulat na natin ang ating mga mata. Anong sabi ng Diyos? Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo ngayon. Ngayon. Now. Kasi after ng service po natin, magsisimula ulit tayo. Praise the Lord. Ako din po personally, meron po sinasabi sa akin ng Diyos na kailangan gawin ko na daw ngayon upang after this service, after this preaching, or after the Word of God, makapagsimula po ako o tayo ng panibagong pagsunod, higher or highest level ng pagsunod sa ating Panginoon. Huwag kayong
lilihis sa kanan o kaliwa. Huwag na. Kasi, minsan yung paglihis natin sa kanan at kaliwa, yan pa yung nagiging dahilan upang ma-stop yung blessing ng Panginoon. Ito na ang blessing, pero bigla kang kumanan, bigla kang kumaliwa. Na-miss po natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong lilihis sa kanan o kaliwa. Matatanda na po tayo, alam na po natin yun. Mga bata, alam kong nangungusap din ang Diyos sa inyo. Amen? Sige, isang malakas na amen nga sa mga bata. Amen. May mga batang isip na nag-amen. Praise the Lord. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglingkod sa Diyos-Diyosan. Yung mga bagay po na nauuna natin bukod sa Panginoon, yan po ay pagsamba o minsan pagtalikod natin sa ating Panginoon o pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sabi, alam naman natin na ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang yung mga idols, kundi mga bagay na mas priority natin. Parang nakikita ko ang Diyos-Diyosan natin ngayon, even I po yung ating cellphone. Kasi pag-ising pa lamang sa umaga, ay Diyos ko, hallelujah. Sorry, na-struggle ako talaga dyan sa cellphone na yan. Pero after this, ayan, ang aking asawa, dyan ang aking apo, dyan ang aking anak, after this, sisikapin ko po na huwag kong maging Diyos-Diyosan ang aking cellphone. Kasi baka yan yung nagiging dahilan. Alam niyo yung Diyos, alam niyo natin yung Diyos, di ba? Gusto niya tayong magwala, hindi natin alam sa simpleng bagay, nahihinder yung pagpapala dahil sa mga Diyos-Diyosan na iyan. Praise the Lord. At sabi mo doon, straightforward. Diretso lang. Diretso lang tayo lagi sa Panginoon. Sabi nga, di ba, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Laging tingin lang sa Diyos. Huwag titingin sa kaliwa or huwag titingin sa kanan. Sa Diyos lang lagi. At siguraduhin po natin na nasa harapan po natin, bukod sa Diyos, ay ang ating mga mahal na asawa. Praise the Lord! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Joke lang po yun. Walang kumagat sa joke. Anyway, sabi po na turning back, after natin hindi mag-left, mag-right, hindi rin po tayo tatalikod, and no other God. Wala nang iba pang Diyos tayong sasambahin at pupurihin sa ating mga buhay. Kasi yan ang Diyos lamang na nagbigay sa atin, nangangako sa atin na kung ang ating pong asawa, ibibigay ang langit, ibibigay ang lupa. Minsan ako nangako sa asawa ko, Daddy, bibigyan kita nito, bibilang kita nito. Pero hanggang doon lang ang kaya natin ibigay. Pero yung Diyos, kung tayo ay laging straightforward, hindi tatalikod, at walang Diyos na sinasamba, hindi, package po ang pagbibigay ng magpapala ng Panginoon. Sige po, next slide. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Excited ako kasi, alam nyo. Meron pa pala. Kakarito pa ba yun? Praise God. At sabi mo sa first Samuel, hindi pa pala ako tapos sa aking conclusion. Parang hindi ako gumawa, pero ako po yung gumawa niyan. Be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. Siguraduhin daw po nating matatakot tayo sa Diyos. Kaya walang anumang kasalanan na pwedeng makapanaig sa atin sapagkat takot tayo sa Diyos. Be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. At maging faithful po tayo sa pagsaserve sa Kanya. Pag sinabing faithful, all out, buong puso, buong buhay, buong kaluluwa. Think of all the wonderful things He has made done for you. Isipin po natin palagi yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Yung magagandang bagay na yan, hindi lamang po dyan natatapos ang Diyos. Hindi lamang dyan matatapos ang Panginoon kasi meron pa ang Diyos. Magagandang bagay na inilalaan sa atin. Hindi pa nakikita ng ating mga mata, naririnig ng ating mga labi, at ng ating mga tainga, ang inihanda ng Diyos sa atin. Sige nga, palakpakan natin, Panginoon. Excited mo ba tayo excited? Maging excited mo tayo. Ako sobrang excited. Think of all the wonderful things He has done for you. To God be the glory. Sige, next slide po. Tapos na ang akin pong maikling. Gusto ko pa ako ay magpapatotoo. Isang patotoo na kung saan, paano ba ang Diyos kumilos sa buhay ko?
Sabi ko, gusto ko lang paalalahanin natin na there is always an assurance in God's promises. Huwag po tayong magduda sa pangako ng Diyos. Kasi kung sumusunod naman po ikaw at ako sa Diyos, wala pong hindi po tayo magdududa. Magdududa lamang tayo kung hindi po natin nasusunod ang Diyos. At magduda po tayo. Magduda tayo. Malamang baka hindi po natin nasusunod ang Diyos. Kaya po hindi nangyayari yung kanyang mataas na promises niya sa atin. There is always an assurance in God's promises. Have faith. Manampalataya po tayo na meron talaga. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Alam niyo po ito sa buhay ko, meron pong siguro 20 years sa buhay ko, sobrang hirap na hirap. Isang kahit isang tukan. Alam mo yung kakainin mo mamaya, kahit trabahuin mo mamaya, yung kakainin mo na tanghalian, tatrabahuin mo sa almusal. Yung kakainin mo sa hapunan, tatrabahuin mo sa tanghalian. So, ibig sabihin, walang almusal. Kasi paano ka magtatrabaho? Alam nga naman, alauna ng madaling araw, tatrabaho ka para kainin mo almusal. Ganun po kahirap yung buhay. Pero ang nakita ko sa Diyos, gusto ko lang pong bang i-share sa inyo na ang nakita ko sa Diyos, yun palang mga bagay na ginawa ko o ginagawa natin na pagsunod sa Diyos, hindi pala niya po ito kinakalimutan. Parang alam niyo ba, dumating nga po pa sa panahon na parang, Lord, hindi naman ako worthy sa mga pagpapalang ito. Pero hindi sinungaling ang Diyos eh. Sa bawat pagsunod natin, sa dami ng ating pagsunod, ganun din kadami ang pagpapalang inilaan niya sa atin. Maaaring 15 years in our lives, hirap na hirap kami. Pero doon sa paghihirap na yun, doon naman ang Diyos nagturo. Doon ang Diyos pinractice na maging matutukang alam niyo po yung mabuhay sa bawat araw, mabuhay sa pananampalataya. Minsan practice po yan eh. Yung mga paghihirap na yan, practice lang po yan eh. Para pag dumating yung mga tunay na pagpapala at maraming pagpapala, grabe, sobrang ma-appreciate po natin ang Panginoon. Kasi kung hindi natin mararanasan yung mga bagay na yan, yung paghihirap sa buhay natin, hindi po natin ma-appreciate yung tunay na pagpapalang inilaan ng Diyos sa atin. So, ang aking kaisipan, hindi ko man lang iniisip na mapapatapos ko yung mga anak ko. Hindi ko naisip. Paano? Hindi ko po naisip na makakapunta po ako sa iba-ibang lugar. Hindi ko po naisip. Kasi paano? Parang napaka-imposible. Hindi man po man lang iyon sumagi sa aking kaisipan. Kasi napakataas ng langit, hindi ko kayang abutin. Hindi kayang abutin ang pananampalataya ko yon. Pero sabi nga, ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Kung gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Papagpalain tayo ng ating Panginoon. Basta lang sunod lang po. Sunod lang. Ayokong mag-stay dun sa panahon na nahirapan ako, nagkasala ako. Gusto kong laging tingnan yung panahon na sumunod ako sa Diyos at sa bawat pagsunod pa rin natin sa ating Panginoon. Meron itong kaakibat na pagpapala. Praise the Lord. Sige po sa next slide. Sabi kanina ni Brother Johnny, yung kaniyang salita kanina, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So yung mga ano po ang ating kalagayan ngayon, hindi pa yan. Maniwala kayo sa akin. Manampalataya kayo na hindi yan ang plano ng Diyos. Sa mga estudyante, ano po yung mga plano natin? Makapagtrabaho, magkaroon ng magandang buhay, pero hindi pa po diyan. Mga anak namin, hindi pa po diyan ang plano ng Diyos para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikakabuti. Laging ang plano ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Praise the Lord, napakabuti ng Diyos. Sige po sa next slide. Subalit tulad ng nakikita, ito yung sinasabi ko kanina sa 1 Corinthians 2:9. Subalit tulad ng nasusulat,
hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao niya handa ng Diyos para sa mga taong umiibig sa Kanya. So ako po, inibig ko po ang Diyos, at alam ko ang bawat isa sa atin ay umiibig sa Diyos, kaya asahan po natin, panimwalaan po natin, have faith po na yung mga iniisip nyo ngayon, may mas maganda pang iniisip at plano ang Diyos para sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Nung nakilala natin ang Diyos, hindi siya nagbabago. Nagbabago lamang siya sa pagtaas ang antas para sa ating pagpapala. Praise the Lord. Yun po ang gustong pagbabago ng Diyos sa atin. Kung paano ang pagmamahal niya, tama ng pagmamahal niya, hindi nagbabago. Kung ano siya noon, nakilala natin ang Panginoon, ganon din siya ngayon at magpakailan. At tandaan po natin na babaguhin po ng Diyos ang estado ng ating mga buhay kung patuloy lamang tayong susunod sa Kanya. Tapos na yun. Okay. Praise the Lord. May natutunan po ba? Praise the Lord. Kasi gusto ko pong, alam niyo po, yung aking adhikain, yung aking naisin, na gusto kong i-impart sa inyo yung biyaya, yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Actually, ayoko na nga isa-isahin pa kasi ayoko mag-brag, pero sabi ko nga, kung ang Diyos naman ang mapaparangalan, gusto ko pong maniwala kasi kayo, dahil po ako isang buhay na patotoo. Ako po ay nangarap na magkaroon ng isang anak na nurse, na sa aking akala, na siyang nag-aahon sa aking kahirapan. Sobrang hirap ng buhay, nakakaiyak. Baka po yung naranasan nyo, kalahati lang ng aking naranasan. At ayoko nang isa-isahin pa, kasi ayoko mag-glorify ang kaaway. Pero alam niyo po, hindi pala gusto ng Diyos na isa lang. See? Di ba, hindi lang gusto ng Diyos na isa lang. Isa lang ang pinag-pray ko, isa lang pinanalangin ko, pero tatlo sila. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tatlo sila. Kasi gusto ng Diyos pagpalain ako. Gusto ng Diyos pagpalain ang aking buhay. Gusto ng Diyos maging pagpapala ako para sa ibang tao. So, ang gusto ko lamang pong ipakita doon na yan, hindi, talagang totoo. Totoo talaga mga kapatid na hindi po yung sumagi sa aking kaisipan. Hindi po yun talaga, kung naisip man lang, na mangyayari po iyon sa aking buhay. So, I am a living testimony of this. At isa pa po, kami po nung araw, kasi gusto ko rin naman makilala niyo naman ako. 4 years na rin naman ako sa GI Laniban. Baka iba po, hindi pa po ako nakikilala yung pinagdaanan ko sa aking buhay. Kami po ay 15 times lumipat ng bahay. Yung iba iniskwatan, po, ganun pong kahirap ng buhay. Yung iba iniskwatan, yung iba binili. Nabili naman, nakakabili-bili din naman, kasi ayun tinapon na niya. Gaano po kahirap? Sige po, isipin po natin gaano kahirap yung aking naranasan. Minsan po doon sa mga bahay na yon, wala pong tubig, wala pong ilaw. So gaano kahirap mga kapatid? Yung nga lang 2 oras kung walang ilaw, naaano ka na, 2 oras na wala kang kuryente, sobrang naiinis ka na. Ganun po ang hirap na aking pinagdaanan. Pero dahil sa glory ng Lord, dahil doon sa nakita ng Diyos na pagsunod ko nung unang panahon, kaya po mga kapatid, yung mga pagsunod po ninyo, kahit nung unang panahon pa yan, bilang ng Diyos yan. How much more kung dagdagan pa natin? Digit pa dyan ang ating mararanasan. Dumating po sa punto na nilagay ako ng Lord. Kasi po ay taga-Bayang Pag-asa. Lahat ng subdivision po phases doon natirahan ko na. As a squatter or as a buyer of rights. Kasi po yung naging trabaho ko. Pero praise the Lord, this year po, 5 years ago, dinala po ako ng Diyos sa Hacienda La Jolla. Praise the Lord! Hacienda La Jolla. At natutuwa po ako dahil this year, lumabas na po yung sulat na pwede na pong applyan ng aking anak, ang aming tahanan. At alam niyo po yung Hacienda La Jolla, yun po ang elite or pinakamahal na subdivision sa Bayang Pag-asa. So gusto ko pong makita dito, hindi ko po gusto yung makita, yung kung ano man ang meron ako. Gusto ko pong makita ninyo na ang Diyos kayang gawin yung mga bagay na imposible.
na dating ganito lang, nagtatricycle ang asawa, nagmamanicure. Pero kaya pala ng Diyos. Kaya po ng Diyos. Kung ano